Hello everyone, welcome back to my channel po. So ngayon, may panibagong scam online na naman na tinatawag na phishing. So ano ba ang pagkakaiba nito sa phishing, vishing, at kung ano-ano pang scam online. So please watch this one para aware po tayo at hindi po tayo mabiktima. Na nga mga kapatid, usapang may bago, quishing naman tayo ngayon. Ano nga ba itong quishing na bago pong modus na naman ng mga gustong mambiktima online? Kasama po natin ang chairman and founder ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals. Tungkol po dito sa bagong scam ngayon, Mr. Angel Redoble. Good morning po, sir. Sir Good Angel. morning. Good morning, Sir Angel. Si Chacha po ito. Kasama ko po si Manong Ted dito po sa True FM. Eto na, Sir Angel. Magandang umaga po sa inyo. Sir Angel, bukod dun sa, meron tayo na una phishing, na scam din. Meron ding vishing. Ano naman po itong bago ngayon na quishing daw? At anong pagkakaiba nito dito sa phishing at vishing? Ang quishing, nagsimula yan nung nagsimula din tayong gumamit ng mga QR codes. Mhm. Itong QR codes, scan mo lang sa camera ng cellphone mo, then it will provide you the link where you're supposed to go, no, to access a website. So ito naman dahil marami na gumagamit, nagte-take advantage ang mga cyber criminals or scammers na tinatawag natin para makabiktima ng mga consumers. Ang ginagamit nito nung una, ginagamit lang ito sa mga malalakihang companies mga 2015, 2016 ginagamit na to, pinapadala sa mga through email, no? Para maka-linlang sila na magbayad yung company ng pera sa isang bank account na bogus using the QR code. Mhm. Ang problema ngayon hindi na lang mga malalaking companies ang binibiktima. Pati yung mga individual users ngayon binibiktima na din through the use of malware embedded or malicious links embedded QR codes. So ito naman may dalawang possibilities, no? Pagka pinuntahan mo kasi yung pag-scan mo ng QR code, automatic na pupunta siya doon sa website na most of the time mimicking legitimate websites with the intention of stealing the information or login credentials of the users or bank accounts of the users. Meron namang ibang websites na meron silang tinatawag na automated malware download and install. Wala nang human intervention. Pagka yung browser mo or yung phone mo nag-visit dito sa website na to, automatically a malware is downloaded into your gadget and the malware will activate or will install itself. No? So medyo ano na ngayon, medyo advanced na yung phishing attacks. Oo, talagang nagiging high-tech din po itong mga scammers na ito, no? Kumbaga kung ano yung ginagamit nating mga mode of payments ngayon or other, ito nga po, QR na usong-uso na rin ngayon for bank transactions, umi-elevate din sila. Ginagaya din po nila ito. So ngayon, kagaya po ng phishing na pinapadala din via text at sinasabi niyo po kanina, itong quishing medyo ganun din yung way no ng pagkuha ng impormasyon dun sa tao na kanila pong gustong ma-scam. Paano po yan mapoproteksyonan ngayon ng mga tao na madalas gumamit ng QR? How would we know or how would they know na itong QR code na kanilang gagamitin ay hindi pala totoo? Is there a way to figure out? Especially po doon sa mga senior citizens natin or mga tito at tita natin na hindi super tech savvy. Actually, Miss Chacha, sa panahon ngayon, medyo mas mahirap i-combat itong phishing na to kasi it also coupled with the advanced phishing or smishing attacks, no? Kung mapapansin mo, nung mga few years ago, we always say na you only
accept or scan QR codes coming from a legitimate source. Mm-mm. But today, nakikita naman natin na may mga phishing or smishing messages na galing din sa tinatawag nating legitimate source, no? Pareho ng sender ID sa mga legitimate companies. And then sabi din natin noon, always check the link before you open. But today, meron tayong tinatawag na mga URL shorteners which natatago yung actual link na pupuntahan mo, no? URL shorteners originally is a very good strategy para hindi mahabang URL ang titingnan mo, but then itong mga scammers and cyber criminals, yun nga ginagamit din nila. So kumbaga na-hide yung totoong link, hindi na makikita ngayon ng user or ng consumer kung yung i-click ba niya na link is really the real link. Ang nakikita lang na yung URL shortener na lang. Ngayon, dahil URL shortener na lang, i-click ngayon, pagtingin nga ngayon sa website, pupunta siya dun sa website, ang dapat tingnan is yung mismong URL. Wag lang yung itsura ng website kasi kayang i-mimic, kayang i-mirror ng scammer yung itsura ng legitimate website eh. Ngayon, ang tingnan niya talaga yung nakasulat doon sa URL sa taas kasi minsan yung letter I gagawin lang nilang number 1. Papalit-palitan nila yung maliliit na bagay doon, mag-iiba na siya. Oo, parang yung recently na nangyari na scam na ginamit po yung Paymaya account, ano? Parang ganyan yung nangyari. Doon sa URL, parang pag tinignan mong maigi, hindi pala Paymaya yung lumalabas, kundi Payamaya. Could you tell us further, sir, tungkol po dito? Kasi meron din yatang mga kapatid natin ang nabiktima po nitong phishing naman na ito. Well, yun na nga ang root. Kung titingnan kasi natin dito, Miss Chacha, yung value chain ng modus na to, ang haba nito. Yes. Mag-uumpisa ito sa registration process ng mga domain names na tinatawag natin. Kasi anyone can register any domain without vetting. Kaya yung mga scammers, they register hundreds or probably thousands of domains ready to be used for scam. And with the anticipation also on their part na ma-detect ito or ma-identify at i-block. So they will just use another domain that they already registered. So walang vetting, walang certifying na nangyayari doon sa taas. Pagdating naman dito sa baba, very few consumers meticulously check yung mga pinupuntahan nila na links on the URL level. Lagi tayong nakapokus sa malaking nakapokus tayo sa malaking screen which is the face of the website that we are going. Now, merong mga natin na instead of clicking itong mga links na to directly, mas maganda kung i-manual mo na lang pag-input, for example, yung bangko, yung website ng bangko mo. So, i-manually input mo na lang kung hindi ka naman sigurado. Kesa yung putting your 100% trust and confidence doon sa phishing link na pinadala sa'yo or doon sa QR code na pinadala sa'yo. Kasi ngayon, talagang talamak ang mga malicious links na tinatawag natin and QR codes that are embedded with links that are also harmful. And most of the time, if it's not for stealing your information, it is
the objective is to steal your money. Ngayon po sinasabi niyo no kung paano kaming mga consumers maiingatan para hindi mabiktima nito mga phishing, and even yung pinakabago ngayon na quishing. Ito naman pong mga mobile wallets natin and even the online banks, meron din po ba silang mga ginagawa ngayon para mapigilan yung mga ganitong klase na medyo mahirap na i-identify na scammers pala? Yung kaninang binabanggit niyo po na meron ng mga URL shorteners ngayon na when you look really deeper and further, saka mo lang malalaman na, uy, scammer pala ito. Pero pag hindi mo tinignan yung URL, pwede kang mabiktima nito. Pwede rin po ba yan ipablock nitong mga online banks and wallets na gamit din po ngayon ng mga consumers natin? Actually, pwede yang ipablock, no? Itong mga URL shorteners na websites, oo. Itong mga websites, when I was still with PLDT, we were blocking a lot of websites that are being used for scams, phishings, and even websites that are related to online sexual abuse and exploitation of children. And every time na may nire-report sa amin, we always block these malicious websites or harmful websites. As to URL shorteners na ginagamit, no, sa mga scams, I think during that time mayroong memo si NTC and identified few URL shorteners na dapat i-block, and we were also blocking that. Yung nga lang napansin natin ngayon medyo lumulusot na yung mga URL shorteners, so hindi natin alam, no. Ang isa pang nakita ko na visible sa atin na ginagawa nitong mga companies na to ay ginagamit nila social media to make people aware and to educate everyone na itong about dito sa mga scams na ito. Unfortunately kasi meron talagang mabibiktima eh. Ang lakas ng initiative natin dyan noon a few years ago, pero meron talaga nabibiktima kung hindi natin i-sustain. And another problem of ours is ang mga scammers or itong mga criminal na ito, binabantayan din nila kung ano ang ginagawa natin. So pag meron tayong initiative na effective, magsi-shift naman sila sa ibang paraan. So kaya nga nito, nag-umpisa sila mag-send ng phishing sa email. Tapos, nung binablock na natin sa email, nag-umpisa silang mag-send ng phishing links sa SMS. And then, nagkaroon ng phishing. Ngayon naman, dahil medyo marami nang gumagamit ng QR codes, even sa mga pay parking areas sa ibang bansa, no? Mm-hmm. Yung QR code you're supposed to pay, sinasapawan yun ng mga scammers. Sinasapawan nila ng QR code nila. Mm-hmm. Can be victimized, no? Pagka magbayad ka ng parking, yung QR code na in-scan mo at kung saan ka nagbayad na link, hindi pala yun ang totoong QR code. So, masyadong mabilis ang innovation or masyadong innovative yung mga cyber criminals na medyo naiiwan ka at habang hindi tayo nakaka-react, marami ang nabibiktima. So, rin sabihin pero mahirap gawin, but tayong nasa good side, we'll have to do more in educating and preventing our consumers na mabiktima. Oo. Ginamit niyo po yung salitang innovative itong mga cyber criminals na ito, and we have to do more. Pero ito po bang mga, halimbawa yung mga consumers na nag-iingat naman talaga, pero meron pa rin talaga, sabi niyo, meron pa rin mabibiktima, pero sapat po ba yung ginagawa ng ating gobyerno maging ng mga private companies who owns online banks and digital wallets para po labanan itong parami na scam online? There was a time na bumaba yung I think that was last year or a year ago, more than a year ago. Bumaba yung based on sa statistics, bumaba yung victims nitong mga phishing. But as I've said, every time na may bagong modus ang mga scammers, tumataas naman yung
victims, no? Mm. And unfortunately, hindi tayo dependent tayo sa bagong modus na ilalabas, saka lang tayo makakagawa ng anong tawag dito, parang Panlaban po, antidote, oo. no? Pang-combat dito sa inilalabas ng mga scammers na ito. Yes, correct. Kumbaga mas nauuna the silang best, Oo, sorry Sir Angel. Kumbaga mas nauunang mag-innovate itong mga scammers kaysa po sa atin. unfortunately, in this case, yes. No? Mhm. What we are doing on the side, no, na kailangan nating i-sustain at gawin pang mas comprehensive is yung information drive natin sa mga consumers. So, suggesting that all companies na merong mga services at merong client base, they will have to do more in terms of educating and informing their customers about this new and innovative modus. At in the same manner, na while they are doing the education part, now they will have to do more also on the technology part. No? Sa cybersecurity naman, they need to improve more. More frequent and fast enough to anticipate new modus or new innovations from the other side of the fence, no? Ayun ang kailangan natin na pagsabayin. Sir, yung sinasabi niyo po na mas dito sa Pilipinas mas nauuna nga po ang mga hackers kaysa sa mga experts natin sa paglaban o hindi natin malabanan o masabayan yung innovation that they're doing. Meron bang model country na talagang hindi naman mawawala pero very limited tong mga ganitong klase ng scamming, phishing, mapa-phishing man yan, phishing or quishing na po pwedeng gayahin ng ating bansa or pwedeng sundan? Actually, Miss Chacha, hindi lang Pilipinas ang medyo lagging dito, kahit yung ibang bansa din. Ganun din ang situation nila, at least to the countries that we are familiar, no? Ganun din ang situation nila. In fact, itong phishing hindi sa atin nag-umpisa to Nag-umpisa to sa ibang bansa At ang I think ang unang, if I'm not mistaken, ang isa sa mga naunang biktima dito sa phishing ay si Google and Facebook yata, no? Na nakatanggap ng mga QR codes that are that has malicious links. No? So sila yung nauna, and then tayo naman in terms of countermeasures, doon tayo medyo nagkukulang. At yung anticipation, no? Kasi nangyayari ito sa ibang bansa, if we have visibility ng mga ganitong attacks, then supposedly dito sa atin we can already improve, no? Kung mayroon tayong advanced information. So yung ating tinatawag na Cyber Threat Intelligence Initiative, kailangan natin paigtingin para yung kung mayroong mga new scams, no? New cyber attacks that are victimizing our consumers, makikita na natin sa ibang bansa. Bago pa dumating dito sa atin, we can already do something about it. We can improve our preventive and detective measures. Oo, pagka talagang usapang scam, medyo maiksi po yung oras natin. Last na lang po, bago ko po kayo bitawan. Totoo po ba na nauubos na at napupunta na sa ibang mga bansa yung mga IT experts natin? At isa rin ito sa dahilan kung bakit nahihirapan po tayo dito na labanan ito pong sandamakmak na scamming happening online. Well, maraming nagpupunta sa ibang bansa. Actually, hindi naman bago 'yan, no? Yung mga IT experts at saka cybersecurity professionals natin pupunta sa ibang bansa dahil unfortunately mas mataas ang compensation and benefits doon. But sa akin kasi, we already accepted that long time ago. So, we focus na on the newly grads. In the same manner na ang dami din nating graduates ng IT every year at saka yung mga gustong maging cybersecurity professionals, no? So in our capacity, we offer free trainings and free mentoring dito sa mga bata na to so that they will at least stay with us and work with us para sa bayang Pilipinas at para sa mga Pilipino.
Kasi kailangan natin i-ignite yung kanilang spirit of patriotism at saka nationalism para dito dahil tama yung assessment na lumalaganap yung mga cyber criminalities, pero yung mga good guys on the other side na mga counter sana nitong cyber criminalities na to ay hindi naman dumadami. But it should be a collective effort, no? Government and private sector. Oo, very well said. Maraming salamat po, Mr. Angel Redoble. Mag-ingat po tayo mga kabayan, no? Mga every time po na gumagamit tayo online, most especially sa ating mga credit cards or mga cards, ATM cards, ingat po palagi. So, before you click, tingnan po ng maigi kung legit ba ang kiniklik natin, okay? So, mahirap po ang kumita ng pera. So, I hope na mag-ingat po tayong lahat. And thank you so much for watching. And I hope that you will watch again to my incoming videos. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po.